Hello po sa aking mga ka-boomer, sa aking mga classmate. Kumusta na po kayo dyan? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Saan man po kayo naroroon ngayon? Ito na naman po ang inyong ka-boomer na nagmamarites sa inyo ng aking buhay. Ang aking pong imamarites ay hindi po sa kung kani-kaninong buhay, kundi po ang sarili kong buhay na naranasan ko po dito sa Amerika kung paano po ako nakasurvive. Ang aking pong mga classmate, inuulit ko, ang member na ng Medicare, Part A, Part B, Part C. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayong sakit. Pasensya na po, medyo umuulan dito sa aking lugar ngayon kaya nakakarinig kayo ng mga medyo patak-patak ng ulan. Umaambon lang naman po. So po, ang ating pong topic ngayon, ang aking imamarites sa inyo kung paano po ako nagkapag-aral dito sa Amerika. Noon pong pagdating ko dito, katulad nung una kong sinabi sa inyo na nag-apply ako ng trabaho na ang sabi ng in-applyan ko, "Oh, you are overqualified, but you need to have a license," sabi sa akin. Kasi naman kung mag-employ sila ng unlicensed, pag nahuli sila, magsasara sila ng kanilang negosyo. So, sabi niya, pagka nagkaroon na ako ng license, bumalik lang ako. Hindi naman na ako bumalik kasi kung saan-saan na ako napunta nung mayroon na akong lisensya. Medyo lumakas ng aking loob. So po, di nag-aral ako. Nag-enroll po ako sa isang eskwelahan dito, Cosmetology School. Kasi yun po ang aking gustong pag-aralan. Ang gusto ko pong hanap buhay ang paggugupit. Alam niyo na, cosmetology. So nag-enroll po ako sa isang eskwelahan. Pero ang director po ng school ay alam niya na kailangan ko lang ay lisensya. So tinanggap niya ako na maski kailangan ko ang lisensya, kailangan din pong, kung maski alam ko na ang pasikot-sikot tungkol sa aking profession, kailangan ko pa rin kumpletuhin yung dapat na hours para po ako mapayagang mag-exam at pag pumasa ay bibigyan ako ng lisensya. So yun po, tinanggap niya ako. Ang aking pong pagpasok ay dalawang araw lang sa isang linggo. Kasi po, nagtatrabaho ako para matustusan ko siyempre yung aking tuition, ng aking panggastos. Ayaw ko naman pong iasa sa aking anak. Siyempre, mayroon din siyang pamilya. So, hindi ko po inaasa sa kanya ang aking pag-aaral. So, nag-enroll po ako, nag-down payment ako ng aking tuition fee, ina nga po, pumapasok na nga po ako. Ngayon, yung pong siyempre po alam ng director na ang kailangan ko lang ay lisensya. So, na ako, pumapasok na ako. Yung guro, binigyan niya ako ng assignment, siyempre. Tapos, nung ginagawa ko na yung assignment na binigay niya sa akin, "Oh," sabi niya, "you are not a first-timer, you are not a beginner. You are a professional," sabi sa akin. Sabi ko, "No." Kasi ang usapan namin ng director, wag kong ipapaalam na marunong na ako. So, sabi ko, ginagawa ko lang yung utos mo, sabi ko gano'n. Tapos every time na bigyan niya ako ng assignment,
napapamangha siya pati mga estudyante na mga kasama ko, eh, pati mga estudyante, napapa-ano sa'kin, nagtataka bakit sila nga mga first timer na mga nag-aaral pero hindi nila nagagawa yung kanilang assignment. So, yun na nga, sabi nung teacher, "Oh, don't lie to me, you are a professional," sabi niya sa'kin. Hindi na lang ako kumibo basta't tuwing papasok ako ginagawa ko yung binibigay niyang assignment. Ang nangyayari, yung mga estudyante, 'pag binigyan ng assignment, ng project nung teacher, hindi ini-specify kung anong gagawin. Siyempre mga first timer yon, hindi nila alam kung paano mag-umpisa, hindi dinidetalye. Samantalang ako kung magbigay siya ng assignment sa akin ng project, dinidetalye ko in details. Napapanood ako ng mga estudyante, aba, nung ayaw ng nakikita nila yung ginagawa ko yung mga estudyante. Nakikita nila yung ginagawa ko. Ayaw na magpaturo dun sa teacher. Gusto ako na magturo sa kanila. "Oh, no," sabi kong gano'n, "kailangan na yung sundin niyo kung ano yung teacher yung utos sa inyo ng teacher," sabi ko. Hindi naman in details yung turo niya sa amin, samantalang ikaw yung ginagawa mo in details. So, nangyayari 'pag wala yung teacher, nagpapaturo sila sa akin, tinuturuan ko. Gano'n ang pangyayari. Tapos, ah, nakumpleto ko na yung sa awa ng Diyos sa pagpasok, 2 days a week, kasi 5 days nagtatrabaho ako. Di finally nakumpleto ko na yung hours ko, mga 2 taon na yun. Umabot yata ng 2 taon. Kasi 1,800 hours, kailangan kumpletuhin mo yun bago ka qualified ng direktor ng school para makakuha ng exam. Una muna, practical and then written. So, binigyan na ako ng direktor ng review, pinagre-review na ako. Ang dami, mga kumpul-kumpul na papel na ganyan. Kumbaga, ang dami kailangan i-review ko yun. Pagka okay na akong pag na-review ko na, ready na ako mag-exam, doon pa lang ako magre-register para mag-exam. Ngayon, dito po kasi sa Amerika, maski number 1 ka sa Pilipinas, katulad ng mga doktor, sikat na doktor sa Pilipinas, pagdating dito kung gusto mong i-practice yung profession mo, talagang mag-aaral ka ulit. Gano'n po dito. Ako, graduate nga ako diyan sa atin ng cosmetology, dito balewala 'yun. So, nag-aral po ako para akong nag-umpisang grade 1. So, gano'n nga po tuwing, ang pasok ko sa work ko, from 1 to 10 in the evening. So po, sumasakay ako ng bus para lang makarating doon sa aking work. Kasi walang sasakyan at saka ang layo, Ang layo yung trabaho ko. Ang sunod po, ikukuwento ko sa inyo kung paano ako natanggap doon sa trabaho kong na iyon. Ngayon, everyday na pagbibiyahe ko, nakakasabay ko yung isang Meksikana. Nakikita niya ako nagre-review siyempre habang bago po kasi makarating sa work, 1 oras o 1 oras kalahati bago makarating. So, nagre-review ako do'n. Nakikita nitong
ano nitong, kasakay ko lagi pareho kami ng schedule siyempre dun sa trabaho niya, ewan ko kung anong trabaho niya. Basta sabay kami every ano, sa sasakyan sa bus. Siguro minsan, na-curious siya, tinanong ako, "Ano yung ginagawa mo?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Mag-e-exam kasi ako mayroon na nagre-review ako," sabi niya. "Nagre-review ka?" Sabi niya sa akin. "Sa edad mo niyan, ilang taon ka na ba?" Sabi niya sa akin. Tini tinignan ko siya, mas bata sa akin. Parang inaano niya sa ako na bakit ako pumapasok pa sa school, ang tanda-tanda ko na. Sabi niya sa akin, "Sa tanda mo na 'yan, aaral ka pa?" Sabi sa akin. Sabi ko, "What's wrong? I have the money to pay my tuition. What's wrong with that?" Sabi kong gano'n. Tapos hindi siya makapaniwala na nag-aaral ako na ewan ko ba bakit di siya makapaniwala. Parang hindi niya matanggap na ako'y nag-aaral. Ang tingin niya sa akin, ang tanda-tanda ko na. Ang tingin ko naman sa kanya hindi naman mas bata siya sa akin sa tingin ko, pero hindi naman siguro kalayuan ang edad namin. So, gano'n nga. Tapos, hanggang sa ano, ang problema pa nito, ang ano ko nito distract ako. Yung, tuwing kakausapin niya ako, every time na ano, kinakausap niya ako, "Nagre-review ka na naman?" Sabi sa akin. "Oo," sabi kong gano'n. "Wag kang maingay, concentrate ako, nagre-review ako," sabi kong gano'n. 'Pag kinakausap niya akong gano'n, balikan ko yung nire-review ko, nalimutan ko na naman. Kailangan kasi balik-balikan mo kung ano yung nire-review mo para pumasok talaga sa utak, para mag-sit in sa utak yung iyong nire-review. Kaya every time nga na, pupunta ako ng trabaho, talagang dala-dala ko yung reviewing papers ko para ano, paulit-ulit, paulit-ulit talagang ano, hindi nagsi-sit in. Kung ilang ano lang, babasahin ko lang ilang beses lang. Hindi siya talaga mag-sit in kasi nga siyempre, tama yun, may edad na nga ako, mahina ng aking memorya, so kailangan talaga ulit-ulitin. Minsan, napapagod ako, gusto kong uminom ng tubig o uminom ng soft drinks or pagbaba ko, yung memorya ko nawawala. Nawawala na, hindi ko na matandaan 'pag i-memoryas ko nawawala na. Tawa tawa ako ng tawa sa aking sarili. Abay, nawawala na ang aking memorya, tanggapin na natin tayo na'y matanda na, may ano, kulang na sa ano, kumbaga sa memorya. So, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na makapasa do'n kasi nga, yun lang ang alam kong magaan na trabaho, madaling maging pera kaysa itong trabaho ko ngayon napakahirap. Ang hirap-hirap. So, yun nga po, hanggang sa makapag-exam ako, pumasa naman. One take lang, just one take, nakapasa naman. So, yun po ang aking karanasan sa aking pag-aaral dito sa Amerika para lang, maka-survive. Kung hindi po, ako nakatapos do'n at wala akong lisensya, baka I end up, cleaning toilet o linis ng bahay. Wala naman pong masama do'n, kaya lang, siyempre may edad na tayo, hindi na natin kaya yung ano, yung mga gano'ng klaseng trabaho. Pero kung talagang wala akong
hindi ako nakapasa dun, eh, talagang mapipilitan kung yun ang magiging trabaho ko, magiging house cleaner, eh, hindi na kaya ng aking katawan. So, ganun po mga ka-boomers, mga classmate, ang aking chika sa inyo ngayon, ang aking tsismis, ang aking marites. So, sana po nagustuhan niyo ang aking marites ngayon, tungkol po sa aking pag-aaral dito sa Amerika. Bye-bye.